Apo Presidente Bonget, ano ba na itong bagong appointee po ninyo, ha? Diyos ko po, ilang araw pa lamang sa pwesto nagpapabili na kaagad ng brand new car na Toyota Alphard. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras very merciful, Maximo Obispo, Bishop Joel Porlares, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Mga ating ang latest mula sa Pag-asa. Nasa ating linya si forecaster Gracia. Ayan, si Grace Castaneda. Grace, isang maulang umaga. Ano ang latest sa Pag-asa? Bakit umuulan ng basa kagabi pa? May bagyo ba, Grace? Grace, good morning. Yes po, good morning din Lakay Deo at sa ating po mga taga-subaybay. So ngayon mo maulan na panahon yung ating mararanasan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. Dala po ito ng low pressure area na minomonitor natin na nasa coastal waters na ng Rapu-Rapu Albay. So expect po natin within or for today po, maulan po yung panahon na ating mararanasan. Kaya kapag tayo ay lalabas, wag po nating kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pagulan nito, and also possible din po yung short period ng malakas na pagulan. Kaya doble ingat para sa ating mga kababayan. And nakita po natin yung LPA na ito is unlikely naman na maging bagyo. But still, may mga pagulan nga po itong dala for most of Luzon. While yung easterlies naman po natin, scattered ng mga pag-ulan din yung dala niya sa area ng Cagayan at Isabela. While for the rest of the country, possible po ang mga isolated na mga pag-ulan dala ng easterlies at localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa... Grace, yes po. itong mga pag-ulan ba, tuloy-tuloy na ba ito hanggang mamayang gabi? May period naman po na hihinto yung mga pag-ulan natin. Although generally maulan po talaga yung itong buong araw po natin, and also possible hanggang bukas may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan. Aha, ayan. So malakas, hihina, titigil, ganon. Yes po. Yung minsan naman po parang mga rain showers yung ina-expect natin. Tuloy-tuloy po siya pero hindi po ganun kalalakas.
But generally, hindi naman po tayo nag-expect nung tuloy-tuloy na malalakas po na pag-ulan. And tomorrow, possible medyo mabawasan po yung mga pag-ulan natin dito po sa malaking area ng Luzon. Saan yung low pressure area ulit, Grace? Huli po itong namataan sa coastal waters ng Rapu-Rapu, Albay. Albay. So, posible pong sa mga susunod na oras is nandun na po siya mismo sa area po ng Southern Luzon. Anong chance na maging bagyo? Unlikely po or hindi po natin mahina. na maging bagyo po ito. So, magpapaulan pa rin po. May nakita ko sa satellite natin meron pang namumuo sa bandang Pacific Ocean. Ano ito? Yes po, ngayon din po may mga minomonitor tayong cloud cluster, yung malayo pa po dito sa landmass natin, nasa may east po ng Visayas, Mindanao area, do nasa labas pa po ng PAR. Monitoring din po tayo sa mga cloud cluster na yan kapag nagkaroon din po sila ng defined na circulation. So possible din po yung LPA formation sa mga susunod na araw dyan po sa areas na yan. Yung si Bagyong Quiapo umalis na, Quiapo. Yes po, wala na po si Bagyong Quiapo, hindi na din po, ngayon po wala na din tayo monitor pa na iba pang bagyo. Yung susunod na bagyo, kung may papasok, anong magiging pangalan na? Letter L na tayo, Grace. Yes po, ang sunod po na pangalan natin ay Luis. Luis. Wow, Luis. Lalaki, baka malakas-lakas siya. Anyway, okay Grace, maraming salamat. Good morning, maganda umaga sa mga tagapag-asa. Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat. Ingat din, forecaster Grace Castañeda mula sa DOST Pag-asa. Raindrops are falling on my head. Ingat-ingat slippery when wet makuyang mga ateng ha. Sa ating mga motorista, mga drivers dyan, mga parikoy dahan-dahan lang. At ingat-ingat dahil kahit malakas po ang ulan na kagabi, abay hanggang ngayon, abay 3 sunog po ang nangyari sa Metro Manila. Abay halos magkakasabay, magkakasunod. May nangyaring sunog sa may gagalangin na Tundo, ayan dito sa Pasay. At kanina ay dito naman sa Pandakan, Manila. Nako, eto na naman siguro Secretary John Vic, DILG Secretary. Abay yung mga LGUs natin, yung mga city engineers natin, abay baka pwede pong mag-inspection muli dahil yung nangyari doon sa Eastwood na hindi gumana yung mga sprinkler po mahabigan doon sa mga condominium. Parang ganyan din yung nangyari sa may Pandakan, Manila. Parang condominium ito. Ayan, siguro baka pwedeng mag-inspection mga city engineers natin, mga mayor sa Metro Manila. At tiyakin na mga sprinklers na mga condominium ayan, gumagana. Kalungkot naman. Marami tayong mga issue ngayon, makuyang mga ateng. Talagang umuulan tayo ng mga issue ngayon. Abay, 10 o'clock nga pala tuloy na naman ang impeachment trial. At may mga nasa oblo na humihirit na maka-attend, makasali sa impeachment trial, Senator Jinggoy at Senator Birthday Boy. Aba, birthday para ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya lang right merciful. General Roel Rivera, ayan, ng BJMP. Abay, nagre-reklamo yung mga nasa oblo, ang init-init daw, ayan. Wala, retired na nga pala si General Roel Rivera. Sino nga bang pumalit sa BJMP, Abay, lalo na yung lugar ni Senator Marcoleta. Abay, nasa 5th floor pala ito, Ayan, di ba, 5th floor mataas, malamig. Abay, hindi. Siguro pagka umulan, malamig. Pero pagka tag-araw, ayan, naku talaga naman, tagaktak ang pawis para silang nasa sauna, Kaya ngayon ang Congressman Mike Defensor, nung dalawin ng isang kaibigan niyang miyembro na Spice Boys. Abay, ilang araw pa lamang ang Mike Defensor, ayan, abay namayat na. Abay, gusto ito ni Senator Jinggoy kung namayat na rin siya, kumusta rin kaya siya?
Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Abay, o nga pala ha, ba't ay magpa-interview ni Joe Saldarriaga Ipangilinan ha? Ayan, anong sabi Malu? Ayan, may order ba si Ninong Manny Pangilinan ha? Our lips are sealed. Ganun ba yun? Malaman natin mamaya para magkaalaman na kung may aasahan ba tayo ha? Sa pag-alis sa system loss na ipinapataw sa mga consumers. Sandali lamang sa ating mga reports. Daming bayan. Sino daw yung bagong appointed ng presidente na ala pang ginagawa? Ilang araw pa lamang sa kanyang posisyon nagpapabili na kaagad ng brand new car. Abay, Toyota Alphard. Bossing Cesar ng Toyota Alabang ha? Magkano ba ang Toyota Alphard ngayon ha? Oy, Kuyang Franklin Lim ng Toyota Quezon Avenue ha? Kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela. Ayan, magkakano ba ang Toyota Alphard ngayon? Uy, teka muna. Sandali lamang let ha. Abay, Mr. President, maganda ito. Ano ha? Abay, dapat suportahan natin itong mga gawa din ng Pilipinas. Alam po niyo, mahabigyan yung gumagawa ng jeepney na Francisco Motors. Abay, itong si, saan ko ba nakita yon ha? Abay, ang Francisco Motors, mga kuyang maating, abay, gumagawa na rin ng kotse. Electric vehicle, EV, mga kuyang mga ateng. Abay, siguro Mr. President, ayan, sino ba ang dapat sumuporta rito? Department of Trade, DOTR, o LTFRB? Anyway, basta kayong mga nasa gobyerno, Mr. President, ha? Abay, baka pwede nating suportahan. Ayan, suportahan natin ang gawang Pinoy, ha? Lalo ngayon, di ba, ang dami mga taxi nakita yung kulay green, ayun yung aqua, ha? Yun po ay mga electric vehicles na taxi na gawang Vietnam. Bakit hindi natin tangkilikin itong gawang Pilipino, ha? Para matulungan naman natin ang ano, ha? Ayan, abay, kailangan meron tayong Apo Presidente, ha? Filipino First Policy. Ay, mga ganyan na. Abay, nakakita ko yung gawa ng Francisco Motors na electric vehicle. Aba, ang gara-gara, ha? Ayan, may para mga sports cars at meron ding pang pang PUJ. Ayan, siguro yan suportahan natin kasi yung import tayo ng import na mga galing China, Vietnam, kaya naman pala natin dito sa Pilipinas. Daming bayan. Diba, Mr. Elmer Francisco ba yung ngayon, ha? Ang saraw kaya. Wala rin balak gumawa ng gano'n. Ang gara, ha? Yan. Abay, yung nakita ko model, Dr. Isa Suntay, ha? Abay, ang gara-gara parang kasing forma nung ha? Yung Porsche Panamera mo, ha? Yung yung parang style Porsche na BYD, yung Sea Lion. Galing-galing ang gawa din ng Francisco Motors. Daming bayan. Pero saan ba ang Pangulong Marcos ngayon? Itong si Presidente, parang jingle din ang pahinga, ha? Parang jeepney driver, mislet, ha? Araw-araw lumalabas. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pangungunahan ngayon, rain or shine, ang pagbubukas ng Energy Museum kasabay ang ika-25 anibersaryo ng EPIRA. Oh, naalala ko tuloy si Manong Johnny, ha? Kanyang batas itong EPIRA ha? Electric Power Industry Reform Act. Ayan, tama ba? Ayan, Miselet, ang EPIRA, ha? Ayan, sabi naman ng mga taga-Meralco, ha? Ayan, mga aboitis, ha? Kasama ang aboitis? Ayan, dahan-dahan sa pag-alis ng system loss, ha? Abay, although na maganda ito sa mga inyong mga consumers, paano naman kami? Ayan, paano din yung mga modernization nila? Gawin nyo ng paraan. Huwag nyo ipataw sa mga consumers. Pambihira naman kayo, ha? Yung mga tagaputol ng mga tagaputol ng kuryente. Ayan. Yan ang mga pakilusin nyo, ha? Yung mga gumagawa ng mga jumper dyan, ha? Yan ang mga paghuhuliin ninyo. Daming
RA sa number 14, saan ba itong pupuntahan ng Pangulong Marcos ngayong, ano na ba ngayon, Miyerkules ng umaga, ha? RS number 14, Let Narciso, good morning. Good morning, Lakay. Di ba nasa Davao City? Si Pangulong Marcos kahapon, Ay, Lakay. naging issue yan, ha? Ayan, kita mga banner ng mga tabloid, sabi niya, kampo ng mga Duterte, pinasok ni BBM. Oh. Hanip ang mga dating, eh. Oo. Balwarte ng mga Duterte kahapon. Ayan, Lakay. Sa Taguig, si Pangulong Marcos. Tagig naman ngayon. Aba, ginaso Senator Alan Peter kahit ang Senator Pia. Pero dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aktibidad para sa ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Tampok sa okasyon ang pagbubukas ng Energy Museum sa Department of Energy Center sa Taguig. Makakasama ng Pangulo sa naturang event si Energy Secretary Sharon Garin at dito inaasahang babalikan ang mga naging reforma sa sektor ng kuryente, suriin ang mga nakamita at tukuyin ang mga kinakailangang pagbabago para sa mas maaasahan at abot kayang kuryente para sa mga Pilipino. Matatandaan sa kanyang SONA, isinulong ni Pangulong Marcos ang amyenda sa EPIRA, kabilang ang pagtatanggal sa system loss charges. Lakay? Ayan, so anong makita dyan sa museum na yan, Miss Letta? Ay, hindi ko pala Energy Museum. Yan ba ay makatulong ba sa mga electric companies like mga Meralco, Aboitiz, ayan. Dapat isama sila para makita ito. Baka mamaya makatulong para maging episyente ang kanilang serbisyo. Ayan, wala na nagnanakaw ng kuryente at hindi na ipapasa sa ating mga consumers. Educational facility daw ito, Lakay. Oh. Ayan. So, para kanino? Para sa mga consumers o para sa mga estudyante, para sa mga STEM exhibits on renewable power, local infrastructure, at yung power system history ng bansa. Ayan. Sino ba nag-i-schedule sa ganitong schedule ng presidente? Si Madam Masukat ba? Ayan. Presidential Management Staff, Lakay. PMS. O di ba si Masukat, anong first name ni Masukat? Lisa? Lisa ba? Lisa, ayan, yung sinasabing Dragon Lady ng Malacanang. Pwede ba, Mr. President, para matuwa naman ang mga kababayan natin, mga negosyante, ayan, nabasa ko lang kagabi, ha? Abay, ang Francisco Motors pala ay gumagawa ng electric vehicles, Miss Letta. Abay, dapat ito ang pinupuntahan ng Presidente, pinopromote, ha? Ayan, di ba? Sariling atin. Lalo ngayon, ang dami natin mga nakitang electric vehicles galing China, galing Vietnam. Bakit din natin suportahan ng gawang Pinoy? Di ba? Lakay, sa ano ito? Tama ba sa DOST? Kapag ayan, oo. Ano bang ginagawa ng DOST? Ayan, trade o kaya DOTR, LTFRB or LTO. Ewan ko kung sino nakasakop dito. Ayan, dapat ibandera natin yung mga ganyan at tangkilikin natin, ha? Nakita ko mukhang magaling, maganda. Ayan. Yan ba yung Electron, Lakay? Ayan, tama, Electron yata. Ayan, nasaan na ba yung inano ko nga, kinapi-paste ko pa nga. Ayan. Pala sila, Lakay, may planong para sa saan? Proposed economic zone sa Camarines Norte. Mas gusto yata nilang makipag-partner, Lakay, sa international partner Tembo. Ayan, LG, tama. Ayan. Electron Compact Crossover. Ayan, ang ganda, Ayan, at saka meron din sila mga model na pang PUJ, mga ganyan. Lakay. Oo, siguro ito ang dapat sinusuportahan natin, hindi yung mga yung mga imported na galing China, Vietnam, although na maganda rin naman, pero dapat kung may mga sarili natin mga invention na ganito, dapat sinusuportahan ng gobyerno. Oo, Lakay. Ayan, at si Secretary Elaine Masukat pala, Lakay. Ayun, Secretary Elaine. Dapat ganito yung pinopromote natin para matuwa naman yung mga local businessmen natin, ha? Na eto, magandang yung promotion man lang. Oo, makita man
Oo. Para makilala din yung Pilipinas sa kaysa ganyan, di ba? Yes, oo. Oo. Yan, China, ganyan. Actually, di ba, bili tayo ng bili ng imported na mga baril. Oo. Alam mo ba na may mga gumagawa na ng baril dito sa atin? Binebenta sa abroad. Oo. Ayun nga ang problema, Lakay. Mas nakikilala sa ibang bansa. Correct, Atin na oo. sana yun. Ang problema daw kasi rito, kaya daw di mabenta yung mga locally made kasi walang komisyon. Ayan. Unlike yung mga imported, ayan, pagka may importasyon, may komisyon. Ayan. Pagka dito, Kasi, Western mentality tayo. ay, nako talaga. Ayan. Anyway, napag-usapan lang at sana nga, Miss Madam Elena Masukata, ayan. Abay, Secretary Ralph Recto, ayan, Mr. Little President, ayan. Sabi na aking bubit, may bago appointing pinagalitan ni Little President. Ayan. Agad-agad? Oo. Nasita agad? Nasita ka agad. Anyway, sige, mamaya sa ating special na balita. Ayan. Okay, so anong oras ang punta ng Presidente sa may sa Taguig? Taguig, Lakay. Sa BGC ba yan? BGC? BGC, Lakay. Ayan, okay, sige. Okay nga, So, sige. yan. At mamayang hapon ay may mga farewell call ang ambassadors ng Hungary at the Netherlands kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Mga nagtapos ang tour of duty ng mga Malacanang. Tapos na. Farewell call. Ayan. So, anong pabaon ng Presidente? Ayan. Farewell call. Baka mamili na sila ng mga nagustuhan nilang dito, di ba? Pagkain, dadalhin na sa kanilang bansa. Ganun. Mga produktong Pinoy. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Balik sa Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. At ang Pangulong Marcos ay pangungunahan daw ang pagbubukas ng Energy Museum kasabay ng ika-25 anibersaryo ng EPIRA. Aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand. Ayan, we demand. Ayun. Ba't naputol yata? Hindi yata magandang pagkaka-edit. Daming bayan. Kaya tuloy, akala ko ba okay na si parang Joe Saldarriaga Pangilinan Maluha? Ayan, may policy ba na Ayan, huwag magsasalita, ha? O sige, basta ayusin yan. Daming bayan. Ayan, sandali lamang Justice Sam Martires, ikaw talaga, ha? Ayan, hot na hot ka dito sa ating special na balita, ha? Ba't ganun? Wala na yata nga mangilan-ngilan na lang yata yung mga opisyal na na pagka nasa gobyerno, yung trabaho talaga, serbisyo sa bayan, karamihan na yata mahabigan ng mga appointee sa gobyerno eh. Ang iniisip ano tayo meron dyan? Ayan, ano ang pagkakitaan natin dyan, ha? Lalo itong isang opisyal, ha? Kaya naman pala, ayan, tatakbo pa ng congresswoman ang kanyang misis sa darating na eleksyon. Daming bayan. Ay, naku dong. Ayan, sabi nga ni dating Pangulong Digong Duterte, hay, buhay. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo, 8:38. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng kahit walang Bayan. Oras, Sister L. It's 8:47. Good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At It is raining in Manila. Raining in Manila. Ingat-ingat po, ha? Ayan. At kahit kahapon pala, intindi na ng ulan, di ba? Oo nga, lakas kagabi, ha? Ayan. Balot Zero na balot visibility. Ka, ayan, Ikaw din naman eh. ba? Nakita kita kanina. Ganun ba? Sabi ko, balot na balot sila kaya. Ang ginawa kasi, Most Useful Roland Paulino, ha? Mayor Len J, kumusta mga taga-Olongga po dyan?
Kaya ginaya kita, Lakay. Pero ganda na, galing ba kay Mr. Edlas yung ano? Ay, nako. Sweatshirt? Parang sweatshirt yan eh. Oo, Lakay. Ba't Sa mga nakalagay? K-pop, Lakay, uso to. Ganun ba yan? Sogo, ano yan? Di, grabe ka naman. Hindi ba sogo yan? Anong tatak niyan? Hindi ba sogo yan? Ano to? Shoulder. Soho. Ayan, kala ko Soho. sogo tuloy. Ay, Soho. Soho pala. Galito sa husband ko, Lakay. Kay arkitek. Oo, damit niya to. Sinuot ko lang. Akala ko minomodel mo na ang sogo. Hindi naman, Lakay. Sige. Pero ngayong maulan na umaga, Lakay, inaabangan natin maya-maya, Lakay. Lalo na sa mga nakaabang din, impeachment trial. Ay, oo nga pala, ano? Impeachment trial na Yes, naman, oo. ha? Abay, nagtatalo kung alin ba mauna daw, yung prosecution o yung defense. Ayan. Ngayon, defense yata uunahin. Malaman nga natin mamaya, ha? Abangan natin, Ayan, Lakay. Alam niyo po, hindi ho po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Oy, Senator Jinggoy, kumusta ka na? Pumayat ka na ba dyan sa payata sa Quezon City Grabe Jail? naman yung mga tanong mo. Hindi kasi sabi na aking bubit na Spice Boy. Ayan, dinalaw si Congressman Mike Defensor na miyembro din ng Spice Boys. Namayat. Ayan, namayat na. Kaya super init daw sa oblo, Sister L. Ayan, Ganun talaga, Lakay. para kang mainit nasa talaga. sauna. Ayan, Oo. Araw-araw siya nasa sauna. wala silang aircon. Ayan. Si Senator Jing, di pa rin ang ba diet niyan. Ayan, Alam nyo bang meron isang appointee ang bagong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Abay, ilang araw pa lamang sa kanyang posisyon, Sister L. Parang Abay, nagpapabili na ng sasakyan na brand new car. Toyota Alphard. Aba. ang lupit naman yan, Lakay. Iba Halatang talaga. Lakay Napaghahalataan. Oo, hindi serbisyo sa bayan. Parang para sa sarili. Butit sabi nung procurement officer boss, sabi, wag po muna, bago-bago pa lang kayo. Pero parang pamigay Konting, naman yan, Lakay, kung sino yan. Konting low profile. Ang hirap niyan, Lakay. Ay, apo kondring estrella, anyamutan, okay na apaw. Mukhang nabudol tayo dito Tila i-recommend ni Presidente. Ayan tuloy. Ay, apo. Kaya mahirap lang kaya, kapag minsan magva-vouch ka or magre-recommend ka ng isang tao. Ayan, tapos hindi mo alam kung ano talaga yung totoong background. Abay, tsaka siyempre, pagkabago ka, dapat ano bang vision mo? Ano bang gagawin mo sa pinasukan mo? Ha? Di ba dapat pinapatag mo kagad yung mga department heads, mga ganyan. Ayan, ano ba ang dapat nating gawin? Ano ba ang ano ba magawa natin diyan? Anong ginagawa ninyo? Dapat na ganoon. Ano ba may kailangan bang reform doon sa ahensya? Ano ba yung mga programang magaganda na dapat ituloy? At ano ba yung mga elbowhin na dapat Lakay, di ba? Lalo na sablay yung kanyang pinalitan. Pagkatapos I cannot comment on that. Alaring vision. Diyos ko. Apo kondring estrella. Nakababay, nakapsot. Nanang matapo. Ayan. Pagkatapos Casino Boy. Oh my God. OMG. Dapat Lakay yung mga intel mo na yan ng bubwit mo. At dapat ibinulong mo na yan, Lakay, sa Pangulo. Pero alam ko naman nakikinig sila sa atin. Good morning po sa mga taga-Malacanang. At hindi lang mga taga-Malacanang, nakinig sa atin ang mga taga-Commission on Appointments. Ayan. Mga taga... Tama, Commission on Appointments. CA. Ayan. Attorney Art, good morning. Minsan pero nakadepende yan kasi Lakay, kung lulusot ba sa CA kasi hindi pa naman siya nakakalusot yung pinalitan nito alam niya hindi lulusot sa CA kaya talagang hindi nagpunta ng CA. Teka muna, ano man ang mangyari, rain or shine mga kuya, mga ateng, mamimigay po tayo na aginaldo, ha? Kaya chill lang po tayo dyan. Yan naman mainam dito sa DZRH, ha? Abay, araw-araw po Pasko rito sa amin.
Umulan man, bumaha o hindi, ha? May impeachment na o wala, ha? Ayan. Alamin natin ang word of the day muna tayo, Sister Sa El. word of the day muna tayo. Take it away, Billy Boy. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Word of the day, Sister El. Ito na muna ang ating word of the day, Lakay. Ngayong 148 days, 15 hours na lang ay Pasko na, Lakay. 148 days. Ang bilis talaga ng panahon. Ano, diba? Sabi time sa'yo, flies. Sabi nga sa English. Yes, ha? Ayan. time flies so fast. Wow. Ano daw? Kaya naman pala, English din tong word of the day natin. Yes, Ano ang bang word ating of the day? word of the day, Lakay, ay unavoidable. In Tagalog, Hindi maiiwasan. hindi maiwasan. Sa Cebuano, dili malikayan dong. In Ilocano, Ilocano, unavoidable. Madimo matakasan. Matakasan. Ayan na. Madimo basta. Sa amin Lakay lang naman, sa Bicol, sa area ng Albayan, ay hindi maiwasan. Hindi maiwasan. Tagalog din. Parang ano lang siya, Lakay, tinanggal yung H, tapos itinanggal yung isang I, parang ganun, hindi maiwasan. Ayan, call a friend, Manong Perlito Coloma, Dr. Ferdinand Pagdilaw. Lakay, baka mag-doubt na sila. Ilocano ba talaga sila? Kay bakit hindi niya ma-recall yung ano? Ganun po talaga pagka hindi masyadong ginagamit na araw-araw. Ayan. May mga Ilocano terms na nakakalimutan natin na paring Victor De Leon Lima. Happy birthday. Extended ang birthday celebration Hi, Sir mo. Vic. Happy birthday at maraming salamat sa papiging na umabot pa hanggang today. Ayan. Hindi lang mga mula sa Diwan. Ayan. Diwan Radio. Ayan. Abot pa hanggang DCRH. Abot din ba dyan sa pinanggalingan mo, paring Vic, ha? Na nag-celebrate ng kanilang 40th anniversary kahapon. Ayan. Ang para po DZMM. Ayan, para po sa mga taga DCMM, bossing Peter Musngi, ayan. Happy anniversary, 40th anniversary sa mga taga DZMM. Walang kinatatakutan. Mga ganyan ba yan? Serbisyong totoo lang. Kauna-unahan. Sa Pilipinas. DZRH na yun. Di ba mayroon nga lang kayong pinapanood namin sa'yo? Oo nga. Yung ayan. DZRH Radyo Patrol. Hindi pa bawal sa amin na magbanggit ng mga pangalan na istasyon sa na mga competitors namin. Ayan na. Yung iba diyan policy nila. Hindi pwedeng banggitin ang DCRH. Ayan na. Kalaban 'yan. Dito kami po walang hindi pala. Uy, kung ano ang sinasabi mo. Sige na nga. Ito na. Bang context nung unavoidable. Ayan. Dahil ayan ay English, Lakay, ang konteksto niyan ay sabi ng Meralco, some system loss unavoidable. Hinikayat nila na parang maging maingat sa pagreforma ng IPIRA. Ayan, si Ninong Manny B. Pangilinan may may order. Ayan. Anong order? Kailangan na our lips are sealed. Malaki mawala sa atin dyan. Akala ko ba suportado ng Meralco at ng ERC ang panawagan ng Pangulo? Siyempre, alangan mong kontrahin ng presidente. Ayan. Sa bagay. Siyempre, pero masama ang loob. But we need to be careful. Ayan. Ganun. Siyempre, Eto na ang, lindol na naman, ha? Abay, nilindol na ang Japan kahapon, mga kaibigan, ha? Ayan, may mga gumuhong building sa sa southern part ng Japan kahapon, ha? 7.1 yata yung lindol, ha? Ano ba? Double check ko na kay. Eto naman. Teka. Flash Report. Flash Report!
7.1 nga yung nandyan sa Ala. Japan, Lakay. Pero Ilan, etong... sa Japan? Oo, 7.1 yung dyan sa... Oo. tama, 7.1 dyan sa Japan. Pero ito, Lakay, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Burgos, Surigao del Norte at naramdaman ang intensity 3 dyan sa may bahagi ng San Francisco, Southern Leyte. Ay gayon din sa ilang bahagi ng Surigao del Norte. Ala, nagpaparamdam na si Lord. Flash Report. Flash Report. Balikan natin ang Ninong ng Bayan sa Eto ating na, DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ay, ang ating Ninong ng Bayan. Bago ang Ninong ng Bayan, ito na ang Call a Friend. Ayan, Anong call a friend? Ayan, naibigay na sa'yo? Ayan, oo. Ano ayan, sabi? Maraming salamat, Apo Abogado. Ayan, very worshipful, noble Cornelio Samaniego III Idiskaya. Bakit? Si Attorney June ba ay Ilocano din? Ilocano mo dito. G.I. Detoy. Ayan, galanteng. Ito ang galanteng Ilocano. Ayan, ang unavoidable haan nga mailisyan. Ayan. Ayan, ito may nag-comment din, Lakay. Ano sabi? Mailisyan nga. Ayan, Mailisyan, haan nga mailisyan. Ayan, kita mo, ha? Sabi ko sa iyo, basta call a friend, mabibilis sila. Mata yung friend. Friends. Ayan. Eto na, Lakay. Friends forever. Ang Ayan, ating friend at ninong ng asan? lahat, si Ninong Sherwin para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bangon ng 1,000 bulaklak at ang ating Ninong ng Bayan ay nandyan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Ninong Sherwin, medyo wet ka yata ngayong araw. Wet na wet ba Nako, siya? talaga namang ay malakas ang ulan dito sa Mandaluyong. Pero kahit na malakas ang ulan, malakasan din ang swerte ng ating winner ngayong umaga dahil nahuli natin na palagi nakikinig sa YouTube, no? Nanonood sa YouTube tong ating winner ngayong umaga. Magandang umaga po, kuya. Magandang umaga po sa tagapakinig ng DZRH. Good morning, sa kuya. ating Lakay, Deo Macalma, at kay Sister L. Ang pangalan niyo po? Joven Viloria po. Si Kuya Joel. Si Kuya Joel Viloria. Lakay at Sister L. Mga Viloria, mga Ilocano ito. Ilocano po, opo. Sabi ko na nga ba Roots po namin. Roots namin yan. Basta Viloria. Ilocano. Alam mo yung mga apilyadong Ilocano, Sister L. Opo. Ayan, ayun ang taga di ko. Yung aking lolo. Ayun Lolo na to, Jay niya. Ilocos ni Lilong mo. Hindi ko pa ako nakakaintindi masyado dito na po ako lumaki sa Maynila. Kasi lolo niya, Lakay. Pasit-laeng. Opo. Ayan. Okay, ha? Opo. Anong first name mo ulit? Joven. Joven po. Joven Viloria. Joven Viloria. Joven, ayan. Joven, ba't ang ganda-ganda na attire mo? Parang kang ano, ha? Anong pinagkakabalaan ni Kuya Joven? Basang-basa na, Lakay. Masana po. Wet na wet ba Wet siya na ngayon? wet si Kuya Joven. Ayan, ganda na attire mo, ha? Ayan. Anong pinagkakabalaan ni Kuya Joven? Nagtatrabaho po ako dito sa City Hall ng Mandaluyong. City Shoutout nga Hall. po pala sa buong Mandaluyong, lalo sa aming mayor, Mayor Amenchi Abalos, at Ayan. aming congresswoman, Ayan. Congresswoman Queenie Ay, taray. Gonzales. Marunong Aming city magpalakas engineer. si Kuya. Ay, ba? Chris Rojas. Boss. Nagpaalam pa siya sa boss niya sa City Engineering Officer. Lakay nagpaalam siya. Agustino. Okay. Yan ang gusto ko sa Joven, sip-sip ka eh. Ayan. Si Queenie pala ang congresswoman ngayon. Ayan. Apo. Yung dating girlfriend ni Congressman Boyet, Neptali Gonzales. Yes. Ayan. Niligawan ni Congressman Boyet si Congressman Queenie. Ang nakaribal niya, dati naming reporter dito eh. Sino, Lakay? Ano ang pangalan nung... parang nakwento mo na yan, kaso hindi siya nagwagi. Ayan. Mas malakas si Kong Boyet. Kong Boyet, nakikinig sa atin yan. Ha? Ayan. Ang laki ng tampo ng reporter namin. Sino ba yung reporter natin? Siya pa nagbubit sa atin. Lai, sabi niya, yung nililigawan ko, nililigawan din ni Congressman Boyet.
Okay. Ayan, Joben. Ayan, sino paborito mo announcer? Oo. Wala pong iba kundi si Lakay Deo Aba, Macalma. talaga naman. Yan ang gusto ka. Partner ni Jotarok pa yan nun. Aba, talaga ng mga Nakikinig Jotarok Lakay, time pa. Nakikinig na si Joben. Bigyan ka agad ng 1,000 si Joben, Sherwin. Dahil paborito mo si Lakay Deo Macalma, ito meron kang 1,000 pieces. Salamat po, Lakay. Ayan, Sherwin, alam mo sigurado dahil napanood na ng buong sambayanan hanggang Ilocos, hanggang Mandaluyong City itong si Joben. Abay, kakantsawan mamaya, mag-blow out dyan sa City Hall. Dagdagan mo na 1,000, Sherwin. 1,000 pa, Ninong. Isa pang 1,000 pieces. Salamat po ulit. Salamat. Ayan. Bless po. Ayan, at saka dahil Ilocano ang roots mo agad ko agsusurong ang agsalita ti Ilocano. Tapno Hindi mo di niya nga malipatan. maintindihan. Awanin. Dito na sa Mandaluyong lumaki. Dito lumaki. Kay kumawatan. Ano nga mo? Meron Meron siya. Pero hindi daw niya maintindihan. hindi lang super fluent. Ayan. Okay, tanungin mo rin ko ano ang ating word of the day ngayon, Sherwin. Ang ating word of the day po ay unavoidable. Aba, galing talik ko yung Joben Viloria. Ayan. Abay, Dahil dyan, meron kang medium component atid sa atin ng Astron, alagang maaasahan, at syempre meron kang Charm Popcorn Purple Eternity, gamitin sa mga inyong anlawin kahit umuulan, bango ng 1,000 bulaklak, maamoy yan sa Charm Popcorn Purple Eternity, at gagamitan ng Charm Popcorn ang pinakabagong disenyo ng DZRH T-shirt, plus meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH, at magwawakas ng kahirapan kapag natikman itong pritong manok at tinapang bangus crackers at sa atin ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Ninang naku, baka magkamali ka na baka. Huwag mo nang banggitin. Baka magkamali ka pa. Si Bossing Richard. Ayan, Pulet. Ayan, Pulet. Ayan. Okay, Joben. Ayan, congratulations. Okay. At naibigyan na balat ni Ninong Sherwin ang mga dapat ibigay sa iyo na pang-aginaldo. Opo, maraming salamat po sa inyo. Kompleto na lang. Ayan, kompleto na. Ayan. Teka muna, baka pinsan mo yung aking brand, si Kuyang, si Noble Benz Viloria. Ayan, ng Katimugan Shrine Club. Kilala mo si Benz? Baka malayo magkamag-anak yan Lakay. Pareho silang pogi. Magandang lalaki. Okay nga Rod, maraming salamat. Thank you, Kuya Joben. Ayan. Gwapo ka daw Lakay. Gwapo, sabi Pares daw kayo gwapo Lakay. Happy birthday din pala Lakay at si Sir LK Senator Cynthia Villar na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Birthday ni principal ngayon. Senator. Aba. Ang dating principal ng Senado. Yes. Kaya naman, so mga nais manalo ng 1,000 pieces na agad dumutong sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mama Principal, Cynthia Villar. Happy birthday, Senator Cynthia. Mama Cynthia, alam ba tayong ano dyan? Sweet potato. Ayan, ang paborito namin nila ko. Tsaka yung coffee project. Ayan. Bake sweet potato. Yun ang partner niyan Ading Abik. Ayan. Senator Mark. Ayan. Senator Camille. Ayan. Senator Camille lang umatendo sa sono nung... Nandun si Senator Mark Lakay. Ano din ba? Di ko nakita. Akala ko lang din. Ganun ba? Ayan. Kasabay niyo pala, Ma'am Principal, si Senator Senator Rodante Marcoleta. Ayan. Birthday niya ba ngayon? Yes. You have something in common, ma'am. Ayan. Pares ka matara. Ano? Ikaw talaga Lakay. Hindi. Ayan. Happy birthday, Ma'am Cynthia. Ayan. Binabati ng kanyang lover boy. Ayan. Senator Manny Villar. At batiin na, batiin na rin natin muli. Ayan, ang paring Victor De Leon, Lima ng Diwan Radio. Binabati ni Atty. Jimmy Policarpio.
Happy birthday din kay Oy Berual Sipul, Rear Admiral Louis Tuason Jr. ng Philippine Coast Guard. Aba, berian niyo pala, Admiral Sir, ha? Hindi ka nagpaparamdam. At si Miss na Boy Lee ng PMA Sandigan 82. Binabati naman Miss na, of course, mula sa aming President dyan. Ayan, General Chito Trinidad. Happy birthday din kay Kevin De Leon mula kay Missy and Elise. Kay Missy Elizalde, ayan, belated happy birthday ma'am. At happy birthday pa kay Neil Tanyag ng Ibaan, Batangas, Jean Pascual, at kay Berual Sipul Joji Bulawin ng Jax Demolay Masonic Lads. Ba? Kuya nga Joji, happy birthday. At congratulations din at happy graduation kay Teya. Ayan, kay Teya Nicolas, graduate ng BS Nursing sa UERM. Palagi ko magme-medicine ito, ha? Ayan. Pagbati mo lang kay Daddy Noble Ruel Nicolas. Happy graduation and congratulations. At ayon sa ating bubit Sister L, nako, ito palang bata mo, Apo Kondring, ha? Ay, kaungat-mat ni First Lady, madina kanumat kayat Apo. Anya matan, dito rekomendam ngamin. Madi mo sama na background check nga nalaing agpaisaw. Ayan. Ayon sa ating bubit Sister L, abay, mahilig din pala ito sa casino. Oo, di ba bawal sa government official? Oo, bawal. Bawal sa kanila lakay. Meron nga natanggal na nag-i-slot machine lang yan sa ano nun eh. Sa Resorts World. Ayan, yung taga-LTO ba yun? Yung lady officer na LTO nun. Ayan na nakuha na ng yung yata yun. Sino nga ba yun? Ha? Ayon sa ating bubita Sister L, inamin naman ito opisyal na siya ay nagkakasino. Ayan, nagsusugal. Pero slot machine lang daw. Pero, bawal nga. Kahit na slot machine, casino pa rin yan. Yes, government official ka, dapat bawal yan. Yes. Pero ayon na sa ating bubita Sister L, na nagtaas ng kilay. Ayan. Hi, Senator Cheese. Ay, may ganun tuloy ako. Ayan, ayon na sa ating bubita Sister L, abay sabi, ha? Slot machine? Sa VIP room yan eh. Popoy, meron bang Kapopoy, ha? Meron bang slot machine sa VIP room? Alam natin pagka VIP room, high roller ang mga yan eh, ha? Yung mga malalakas sa tumaya. Ayan. At ayon pa sa ating bubita Sister L, abay, dati-dati madalas sa Okada siya nagkakasino, Sister L. Pero ngayon ay lumipat na sa Resorts World. Siguro mahala siya sa Okada pa. Parati siya natatalo doon. Ayan. Kaya lipat siya ngayon. Kaya lipat na sa Resorts World. Ayan. O baka naman marami siya nakakilala sa kanya doon sa Okada. Possible din. Oo. Ayan. Pero kaya nga VIP room para hindi makikilala pagka VIP room. Kasi kwarto ka dyan, Sister L. Ayon na sa ating bubit Sister L, abay, itong nasabing opisyal na kaya pala, ayan, natutulog sa opisina. Hindi kaya puyat ito. Natutulog sa opisina. Dahil? Siyempre, baka napupuyat. Sabi, alam nyo, ang aga-aga pumasok si Sir, ha? Ayan. Pero ang aga ring umaalis. Ayan. Pero natutulog minsan sa opisina. Alas 3, alas 4 pa lang, umaalis na. Ang bira naman kabago-bago. Dapat pa rin ang overtime yan ha? Dapat pa rin ang meeting sa mga department heads, ha? Abay, inaalam ko nga ano bang problema, ano ba ang dapat ayusin pa natin dito. Kasi kaya ako inilagay dito, sablay yung aking pinalitan. At ayon na sa ating bubita Sister L, eto ang malupit. Kaya pala, ayan.
Ang sabi na ating bubita Sister L, yung notorious na sinasabing bagman ng dati niyang piniltahan sa kanyang opisina, Sister L, abay, kinuha rin. Nakakaloka naman yan, Lakay. Ay, talaga. Mawindang-windang. Akala ko naman dahil bago na, magiging maayos na. Baka mamaya mas malala. Mawindang-windang nga ako at napapamura nga ako nung ano eh. Baka mamaya Lakay, mas malala pa yan ha. Kaya nga ha. Alam mo kung bakit? Hindi malayo, Sister L. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil ang pinaghahandaan nito, Jerica, naka-standby ba sila? Ayan na. Sige. Ay, wait lang Lakay, may sunog. May sunog ba? Ang bira naman magbibigyan ako ng clue, sunog pala. Na naman? Flash Report. Flash Report! Nandiyan yata sa yung Q-sheet Lakay. Nasunog na yung Q-sheet ko. Wala rito. Ayan, update sa sunog mula kay Tina Nolasco. Ito ba yung dyan sa Pandakan? Alamin natin Lakay, yun pa rin ba yun? Or iba? Asa na? Asa na yung Q-sheet mo? Nasa iyo daw Lakay. Ayun, sabi ko sa aba ha? Abay nako, baka malapit kina Boy Kape ito. Sina Rica Gutierrez sa Pandakan ha? Ito yala talaga yung ano pa rin. Sa Residencias de Manila Building 1, Pandakan, Maynila. Ano update sa sunog, Tina Nolasco? Ayan, gumana na ba yung sprinkler? Ayan, o sprinkler sa langit. Ayan, RS number 9, Tina Nolasco, please come in. Lakay, Sister L, para out na, naapula na ang sunog na sumiklab dito sa Residentials de Manila Building 1, Jesus Street, Pandakan, Maynila. At aabot sa 25 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Ayon kay Barangay 830 Zone 90 Chairman Efren Medina, nasa 25 unit ang nasunog sa ika-4 na palapag ng gusali at inaalam pa nila ang eksaktong bilang ng mga individual na naapektuhan. Paliwanag ni Medina, walang elevator ang gusali kaya maraming unit owner ang pinaupahan o pinatirhan sa kanilang kaanak ang kanilang unit. Loft type din niya ito at gawa sa plywood ang masisame kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ligtas namang nailikas sa mga rescuer ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department ang isang person with disability o PWD mula sa nasunog na gusali. Sa ngayon, sa lobby ng adjustment building ng Building 7 at 8 muna sumilong ang ilang mga pamilya na naapektuhan ng sunog habang ang iba ay pansamantalang tutuloy sa basketball court ng Barangay 830 sa ilalim ng Mabini Bridge. Pakinggan natin si Kapitan Medina. Kapitan. Ang evacuation nila ng RD1 na naapektuhan ay sa basketball court ng South Nantahan sa ilalim ng Mabini Bridge. Pero ngayon, pasamantala, habang nag-recover pa dahil hindi nakayanan ng mga pamilya, nandito sa may lobby ng adjacent building at the Lakay, Sister L, kaugnay nga ng nangyaring sunog, inirekomenda rin ni Kapitan Medina ang suspension ng klase sa morning shift ng Carlos P. Garcia High School. Dito rin yan sa Pandakan, Maynila, para bigyang daan ang mga bumbero at emergency vehicle na rumispende sa sunog. Pero mamaya raw tanghaling shift o ngayong evening shift ay ibabalik na o may pasok na ang mga estudyante. Kaugnay naman ang sinasabi niyong sprinkler, Sister L at Nakay. Nilinaw sa DZRH ni Manila Fire District Fire Senior Superintendent Eddie Tanawan, bagamat tumanggi itong humarap sa kamera, na gumana umano ang sprinkler at fire alarm ng gusali. Taliwas itong sa sinabi ng ilang residente na naapektuhan nitong sunog. Patuloy pa si Sir L at Lakay ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa tunay na sanhi ng sunog. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Maraming salamat, Tina Nolasco. Aba, Yorme Isko. Ayan, Little Mayor Cesar Chavez. Ayan. Abay, pukpukin yung mga city engineer nyo dyan. Ayan, siguro mag-inspeksyon, ha? At nang sa ganun po ay, ayan, although na di natin malam sino nagsasabi ng totoo. Yung mga residente, yung taga Bureau of Fire. Ayan, siyempre, mga residente, sila dapat makaramdam dyan dahil taga-riyan sila, ha? Kaya ingat-ingat po tayo, ha? Standby man ang Milky Rigunani, standby Edniel Parosa, standby Henry Uri. Hala, talagang nasa fighting mood yata ang VP Sara, ha? Anong sabi ni VP Sister L? Nasa iyo? Alin, Lakay? Yung QSIT ni Henry Uri. Ayan. Ito, Lakay. Ang sabi niya ay weak leadership ng presidente. Itinuro daw na dahilan ng Vice Presidente sa mga nangyayaring krimen, partikular sa mga eskwelahan. Yung mga yung teacher na ginulpi ng dalawang estudyante. Oo, yung sinuntok. Pinagsusuntok yata. Sige. Aba nakatalikod. Babalikan natin yan at siyempre mga kuya mga ating ingat-ingat po tayo, ha? At lalo po tag-ulan na naman. Tag-ulan na naman po kaya kailangan mag-ingat sa pananalanta ng bagyo, baha at iba pang sakuna, sunog. Pero alam po ninyo, hindi lamang natural calamities ang bubuhos at nananalanta. Naku, ang mga scammer, nagpapaulan din ng tawag para makapanloko. Paborito nila nga tumawag para makakuha ng impormasyon. Kunyari, mga ateng, mga misis, mga kuya, may offer sila o rewards na pwede lang daw na ma-process if you give your account information. Wag na wag mag-share. Kano pang style nila? Tatandaan, never share your account, card, or login info kahit kanino. Be smarter than a scammer with BDO Stop Scam. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:18. Shout out kay Tata Al Villanueva, Lakay, nanonood sa atin all the way from Seattle, USA. Nasa Seattle, USA na si si Tata Al Villanueva, ayan, ng LTO. Ng LTO, ayan. Nanonood, may pa-picture pa si Tata Al. Good morning po sa inyo. Ano yung oras ngayon sa US? Seattle, sa Seattle, Lakay, USA. USA. Yes. Di ba tingin ko na nanonood din sa atin? Nasa, nasa Canada, Alberta, Canada. Ayan. Si Kuyang Mayor Joy Peñano. Ayan. At pakibati na rin daw si LTO District Chief Ronald Lanza Pabon. Ayan. Nakikinig din siya ngayon at malapit na siya mag-birthday. Ayan. Ayan naman kay Jordan Urbano ng LTO Mekawayan, Bulacan. Ba? Puro mga taga-LTO pala ang mga ito. Ha? Ayan. Oras, Sister L. It's 9:19. This time check is Diaz Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi, Mama Glory, Miss Universe, good morning! Damdaming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:28. Bata ganun na Billy Boy, ha? Ayan, nagmumulto ako sa kabila, tatlong commercial lang, balik na yung announcer. Sa Ba't atin? dito sa atin 10-15 commercial ba kayo pumalikin? Bira ka talaga. Good problem daw yun, ayan, Lakay. Tsaka thankful tayo sa ating mga sponsors. Ayan, advertisers. Maraming salamat po. At Kuya Mem, ayan, San Gabriel, good morning. Yung natanggal na nagkakasino sa slot machine na nakuha ng litrato ay si Asek Virgie Torres, yung LTO dati. Siya pala yun, Ayan. Ay, nag-message nga si Sir Popoy Lakay meron daw high limit slot machine. Yung yung tinatanong mo sa kanya kanina, Lakay. So, meron palang slot machine din sa VIP room? Ganun ba yan? Hindi ko lang alam. Baka, Lakay. Kasi yung binabanggit niya high limit slot machine ganun daw. Ba yan? Ayan. High limit. Ayan. Alam magkano kaya ang nun, Lakay? Oo nga, limit. High limit. Minsan never ako nakapasok, Lakay, sa minsan casino. Minsan nga, isama kita minsan Sama mo ko. Pagka may nag-imbit ang magkape tayo dyan. Ayan.
Gusto ko lang ma-experience. Alam mo, Sister El, di mo alam kung matutuwa ko, maawa ka sa mga nagkakasino. Bakit? Yung mga matatanda, yung mga senior, yung mga senior ba? Ayan. Baka ito naman lang kayong mga old rich na talagang wala na silang ginagawa sa pera nila. Siguro. Libangan na lang nila yun. Actually, iba, therapy daw nila yun Therapy Ayan, nila yun. Yan ang tawag na pera therapy. Ayan, Diyos ko na, wala bang ginagawa sa bayan mo ito? Ba't dito? Ang tagal-tagal, sabi ng mga bubit natin doon Ayan, kagabi pa yan. Seryoso? Madaling araw yan. Ayan, Grabe naman di na uuwi yan. Ayan. Doon na magdamag. Merong isa dyan ihatid ng driver. Ayan, umaga. Ayan, susundin na, gabi na. Ayan, ganun. Grabe naman yung lakay. Ganun yung ibang nagsusugal, Sister El. Sandali lamang, Giselle, Milky, Raymond, Henry Uri, Edniel Parosa at sa loob ng ilang dekada mga kuyang maateng ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang adult nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Attorney Art Paras, ayan, kailangan mo rin ito, ha? Kuyang Linoong, malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako, ha? Sa mga kapitbahay ko millennial sa pagja-jogging. Saan pa kayo, ha? Full pack sa vitamins and minerals ang N+ Gold. Ikaw din, Dr. Gary C., ha? Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kung tayo po ay nagkakaedad. Ayan, para mandimbahakan, classmate boy Pekson, kay mga kuya at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Hatawin natin ang mga report, Sister El, si Edniel Paros. Anong report ni Edniel? Ito muna lakay, ang Armed Forces of the Philippines pinaplansya na ang panuntunan sa pinalawak na Direct Mission Program. Ano yan? RH52, Edniel Parosa. Edniel. Tinatrabaho na lakay at Sister L ng Sinatahang Lakas sa Pilipinas itong implementing guidelines ng pinalawak nitong Direct Commission Program. Kasunod yan ang direktiba ni Defense Secretary Gibo Teodoro na mag-recruit ng mga professionals ang kasundaluhan upang makaagapay sa Comprehensive Archipelagic Defense at pagiging multidisciplinary na ngayon ng pwersa ng militar. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, magsisilbing force multipliers itong mga mare-recruit o makakuhang skilled personnel o professional. Partikular na hanap ng DND ay mga eksperto sa cyber operations, artificial intelligence, engineering, aviation, communications, research and development at iba pang emerging technologies na maaaring sumabak na bilang puwersa ng AFP. Inatasan ng kagawaran ang kasundaluhan na bumalangkas ng merit-based na commissioning para sa mga mare-recruit na professionals. Sabi ni Padilla, swak itong expanded direct commissioning na utos ni Teodoro sa AFP modernization na layong makasabay naman sa mga nagbabagong hamon sa ngayon. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa, at dumako tayo sa Senado, Sister L. Alas 10 na magsisimula ang impeachment trial. Sino ba ang aabangan natin yan? Papanoorin natin. Tawagin mo si Raymond, nasa iyo. Wala sa akin lakay. Nasa iyo eh. Wala lakay. Dalawa na lang to. Kukurutin na kita sa singit eh. Ayan. Pag wala sa akin, bibigyan mo ako 5,000. Nasa iyo eh. Wala Ayan. lakay. Asan na? Nasa iyo, di ba? Wala. Ayan. Tawagan natin si Raymond at Paas. Raymond. Anong latest sa Senado? Ano ang latest sa Senado ngayon? Ito lakay. Depensa. Sabi ko na nga ba. Ayan. Lagot ka sa amin, Jerry. Ayan. Depensa, tinanggihan ng kahilingan ng prosecution na per article ang kanilang maging presentation. RH28, Raymond at Paas. Lakay, Raymond. Mayor, tinanggihan nga ng panig ng depensa. Ito yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte, yung kahilingan ng prosecution na per article ang presentation ng kanilang mga ebidensya. Na ibig sabihin, kapag natapos yung prosecution ng presentation ng mga testigo at kanilang mga ebidensya,
ay panahon naman para magpresenta yung kanilang sa panig ng depensa. Pero ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, sa kanyang anunsyo ngayong umaga, tinanggihan ito ng depensa dahil napag-usapan na rin daw ito doon sa pre-trial order. So ang mangyayari, uubusin ng prosecution yung kanilang presentation, lahat ng 4 ng pagkakataon, yung depensa na magpresenta naman ng kanilang panig sa dulo na pag na lahat yung panig ng prosecution na marinig yung kanilang presentation of evidence at testigo. So, ngayong umaga, tuloy yung alas 10 na pagsisimula for the first time. Ito yung day 10 ng impeachment trial at tuloy yung presentation ng sa tawid na sila. Tawid na ang prosecution sa Article 1. Ito yung hindi umamang paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte at ang pipresenta ngayong araw ay yung 2 dating bank manager ng Land Bank Show Boulevard branch at Land Bank DepEd branch. So yun yung huli at dahil nga dito itong pangyayaring ito base dito sa pagtanggi. Yes, Mayor. Sino itong mga bank managers? Kampo ba ito? Ayan, yung impeachment ni Arad, di ba? Dati Pangulo Arad, di ba? Si Clarissa yon, Clarissa Campos o Campo. Ayan, oo. Dalawang lady managers. 2 babae itong managers na ito. At hindi ko alam kasi kung sino yung mauna doon sa kanila, kung yung Land Bank doon sa Show Boulevard o Land Bank mismo sa DepEd na Justice Committee. Ito yung mga nagsabi doon na report doon na doon wini-withdraw na provided confidential fund ng Vice Presidente. Yung ba sinasabing ang pera nilagay sa traveling bag? Ayan, anong pinag-iba ng traveling bag tsaka maleta? Yung dinadala sa Forbes. Ayan. Yung traveling bag, di ba, yung hinihila daw nila from the Land Bank Show Boulevard hanggang doon sa DepEd. Kumbaga ito kasi yung sa maleta, talagang may mga maleta boys na nagdi-deliver. Dito naman sa DepEd o sa Land Bank, sila yung mga taga DepEd, then so mula Land Bank hanggang DepEd, hila-hila yung traveling bag. Yun ang kwento nila, Mayor, yung para sa airport? Ganon talaga. Di ba, kaya nga, di ba, ang tinatanong kasi dati kung magkano ba yung laman? Di ba dapat dinideliver yan ng armored car? Hindi daw kailangan kumbaga nasanay sila. Hinihila lang. Talaga? Kaya nilalagay sa traveling bag para hindi nahalata na akala mo biyahero lang. Akala mo damit lang, mga gano'n. Biyahero lang yung nagdadala ng pera. Ilang traveling bag? Yun ang hindi klaro pa. Mayor, yun ang malalaman natin mamaya kung tuloy na maipipresenta itong 2 ito na hinihintay naman ng panig ng depensa. Abay, kung Show Boulevard, mahaba-haba yung lalakarin. Yung bang gulong ng traveling bag, naka-mags ba yan? Buti hindi nakalas no, Lakay. Hindi ba nasisira? Ayan, heavy duty ba yan? Ayun siguro dahil hindi lang daw isang beses to pagkabanggit hindi naman daw isang beses lang nangyari. Ayan, okay yun Buti din natiktikan ng mga hold-upper. Oo nga, hindi natunugan. Okay, so abangan natin. Teka muna, yung kay Senator Jinggoy at sa Senator Marcoleta, di ba may request silang umattend o kaya via Zoom man lang sumali sa trial? As diba of yung huling inihain yung motion na yun ay kumbaga hindi pa napagdidesisyonan dahil ang decision daw na yan ay hindi sa impeachment court. Ang sabi, doon daw sa legislative body. Pero doon sa mga session in the past days, hindi pa natalakay, Mayor, itong issue na ito. At lalong-lalo na kay Senator Jinggoy dahil meron na siyang suspension order na umiiral. Sino ang magdedesisyon? Impeachment court o ang Sandigan Bayan? Hindi, Senate as a legislative body.
Hindi yung impeachment court. So doon daw sa session nila, hindi dito sa trial, Mayor. Okay, abangan natin. Okay nga, Rod. Maraming salamat. Update lang, Mayor. Update lang naman doon sa Bangayang Cayetano Lacson. Oo nga pala. Di ba, ang sabi ni Senator Cayetano, Senate Minority Leader Alan Cayetano, ay malicious daw yung akusasyon na nagkaroon ng nagkaroon ng ghost project dyan sa Taguig. Naglabas ngayon lang ng statement naman si Senator Ping Lacson, malicious but delicious. Iba talaga yung Senator Ping. But delicious, may kasamang bangos kasi sa Laguna Lake yan, di ba? May mga reclamation pa dyan, di ba? Oo. Ang pagkakabanggit, Mayor, antabayanan daw natin kapag ito ay naisalang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee or nag-imbestiga yung Ombudsman, malalaman natin kung gaano ka-delicious yung isyong ito na nangyari sa infrastructure project sa Taguig. Ibang mga banatan ng dalawang senador na ito, parehong malalim. Ayan, malalim ang intel. Ayan. Okay nga, Rod. Abangan natin yan muna, Mayor, ang ating itong paunang kaganapan para sa Day 10 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito si RH28, Raymond Dadpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat mula sa impeachment court, mula sa Senado. Yung pala ang difference ng traveling bag tsaka maleta. Maleta, dinideliver. Ayan, traveling bag, hinihila. Report mula kay Henry Uri. Pero parang ganun din lang yun. Yung maleta lakay, pwede din naman hilahin yun, di ba? Yung maleta, wala yatang gulong Ayan, wala bang gulong traveling, yun? Mayroon. Merong ganun, pero may mga maleta rin na walang gulong. Yung binubuhat binibitbit lang. Okay, anyway. Sige, ito naman muna. Punta natin na ang report ni Henry Uri. Weak leadership ng presidente itinuro daw na dahilan ni Vice President Sara Duterte sa mga nangyayaring krimen, partikular sa mga eskwelahan. RH7, Henry Uri. Henry. Sister El, Mayor, inginuso ni Vice President Sara Duterte sa weak leadership o mahinang liderato ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nangyayaring krimen at karahasan, partikular sa mga eskwelahan sa mga panahong ito. Sa panayam kahapon sa The Hague sa pangalawang Pangulo, sinagot nito ang tanong kung anong kanyang reaksyon sa mga nagaganap na krimen at pagiging violente ng mga estudyante. Ayon sa Vice President, nangyayari ito pag mahina ang liderato at hindi na nirerespeto ang mga nakaupo dahil wala na ring moral ascendancy kahit ang Malacanang, kaya nagkakanya-kanya na lamang ang mga tao. Pakinggan natin si Vice President Sara Duterte. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung pinakataas, nasa taas. Yung mga nasa taas. Sinabi natin nasa taas, yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership. Yes. Ang tinig ng pangalawang Pangulo. Samantala, ngayong araw, Deo, ay nasa dahig pa rin si Vice President Sara Duterte kung saan magsasagawa ng rally ang kanyang mga supporter ng kanyang ama para isiwalat pa rin ang kanilang damdamin sa pagkakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito naman sa defense side ng impeachment trial, kinumpirma nga ni Attorney Michael Powadeo, Sister L, na hindi sila pumayag doon sa suhestyon na magkaroon ng panibagong sequence sa presentasyon ng mga ebidensya at testigo dito sa impeachment court. Kanya, ang gagawin na lamang nila ay aantayin nilang matapos ang prosecution at pagkatapos naman ay sila ang maglalatag ng kanilang mga ebidensya at testigo. Para sa BP Sara Impeachment Coverage ng DZRH, ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sarah.
Maraming salamat, Ari sa number 7, Henry Uri. Standby, Giselle Ricafort. Standby man ang Milky Rigunan. Happy birthday muna kay Sisa Ablanida. Hi Sisa, alaba tayo dyan. Happy birthday. At siyempre mga kuyang mga ateng, pagkaganitong ang daming nag-aaway ng mga politiko natin mahabigan, ha? Nakakalungkot. Abay, ang kailangan natin, nakakalungkot talaga, ha? Ayan, very lonely mga kuyang mga ateng. Malungkot, ayan. Kailangan masaya tayo, ayan. Kung wala kang nobody, malungkot nga yan, ha? Paano tayo magmamahalan yan kung wala tayo dyan, ha? Kailangan meron tayong pagmamahalan. Kailangan kaya magmamahalan si Senator Ping at Senator Alan, ayan. At kailangan din magmamahalan si Senator Marcoleta at sino bang kontrapelo ni Marcoleta, ha? Ayan. Kailangan natin makuha yung mga ating sa ganitong panahon, natural na kaligayahan. Kailangan ine-express natin ating love naturally gamit ang honeymoon tea, Idol Rafi Tulfo. Ha? May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init yung damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Subukan ang honeymoon herbal tea para express love naturally. TV, we get worried for you. Teka mo na ba? Oras, Sister L. It's 9:46. Ang oras na yan ay... Ito, in-interview man ang Milky si Congressman Sendanya. Lakay mo yata meaning nun eh. Ganon. Nueva Ecija daw. Nueva Ecija? Ayan. Tanong natin si Katon Ying. Ano bang ibig? Ano ba yung ibig sabihin nung... Ang term namin dyan sa Nueva Ecija, supot na supot. Ano ba meaning nun sa Tagalog? Tanong natin kay Manang Milky. Baka natanong niya si Sendanya. Ayan. Report mo lang kay Manang Milky Rigunan. Eto muna lakay ang House Prosecution Team. Umaasa na mapagbibigyan ng panukala na sequence of evidence information. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, umaasa ang House Prosecution Panel na pagbibigyan ng kanilang manifestation na ipatupad ang sequence of evidence information sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa 3-page manifestation na isinumite sa Senate Impeachment Court noong July 27, inarekomenda ng prosecution ang format na alternate presentation of evidence bago talakay ng susunod na article of impeachment. Sa ilalim ng proposed arrangement, magsasalitan ang prosecution at depensa sa presentasyon ng mga ebidensya at testigo sa article-by-article basis. Naniniwala ang prosecution na sa ganitong format, mabibigyan ng Senate Impeachment Court at magkabilang panig na makapag-focus sa isang article of impeachment. Ang House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ipauubayan nila sa Senate Impeachment Court ang pasya at igagalang kung anuman ang magiging desisyon. Samantala sa Article 1 o Confidential Funds, haharap sa witness stand sina Violeta Constantino, dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager, at Nenita Camposano, dating Branch Manager ng Land Bank DepEd Branch. Sasagutin na Constantino at Camposano ang mga tanong sa mga transaksyon na merong kinalaman sa confidential funds na nai-withdraw sa dalawang branch ng Land Bank. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Report mula kay Giselle Ricafort. Seguridad sa labas ng Senado mas hinigpitan matapos ang security incident noong State of the Nation address. Ngayong araw naman po ay magpapatuloy ang impeachment trial. RH15, Giselle Ricafort. Giselle.
Lakay Sister Elma, sinigpitan yung seguridad dito sa labas ng Senado matapos yung security incident o natagpuan na improvised explosive device itong State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. May ilang K9 unit tayo na ispatan na nag-i-inspeksyon mula doon sa loob ng Senado hanggang sa labas o paligid ng mataas na kapulungan. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, naka-alerto yung mga pulis sa lugar kasabay na rin ng pagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nagpapatuloy niya yung investigasyon upang matukoy yung mga suspect, gayon din yung mga nasa likod ng pagpapasabog sa labas naman ng DOJ. Mahigit 100 pulis ang nakaposte sa paligid ng Senado at istrikto rin yung mga otoridad sa mga papasok sa mataas na kapulungan. Pinabababa yung bintana ng mga papasok na sasakyan sa Senado at sinasailalim muna sa under-vehicle inspection. Kailangan din nilang ideklara yung kanilang pagkakakilanlan, magpresenta ng identification card at sabihin yung kanilang pakay sa pagbisita sa Senado. Hinahanapan din sila ng QR code na nagpapatunay na mayroon silang official business sa mataas na kapulungan. Sa ngayon, wala pang namomonitor na kilos protesta sa labas ng Senado kung saan nakararanas ng mahina pero tuloy-tuloy na pag-ulan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Giselle Ricafort at balikan natin ang impeachment trial. Paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Contest. Tawagin natin si Raymond Dadpaas. Impeached, then that is my end. Raymond Dadpaas, nag-start na ang impeachment. Wala pa? Ayan. Maya-maya lakay dahil... Sige, oo. Teka mo, yun Ay, lakay may nag-comment dito. Ano yung sabi? sabi yung supot na supot daw lakay. Sa Parang ano daw yan, parang fake news lang. Parang ganun yata. I'm not sure. Pero ito si Andoy21 nag-comment sa ating YouTube channel. Yun yata ang ibig sabihin nun. Ayan. Okay nga Rod, RS number 28, Raymond Dadpaas. Simula na ang impeachment trial. RH 28, Raymond, please come in. Mayor, ito na yung epekto ng ginawang umaga. Dahil 14 senador lang ang nandito. Late yun ba? 14 na late yata. Oo, 14 out of 21. So, meron 7 na siguro baka maya-maya pa makarating dito dahil na dito sa pag-ulan at na medyo maginaw. Yung mga judge ang late. Oo. Ang magsibusinta dito sa Article 1 ay si Congressman Joel Chua na Manila. Pero bago daw nila itusinta, ay bibigyan ng pagkakataon si Congresswoman Leila de Lima na magbigay muna ng kanilang pahayag sa panig ng prosecution. Pero ang sabi ni, pinaalalahanan siya ni Presiding Officer Chis Escudero na dapat ay walang limitahan lamang yung issue dito sa pinag-uusapan dito. Pakinggan nga natin na Mayor Elaine, itong si ML Party List Representative Leila de Lima. Proceed, Your Honor. Paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat